Hey guys! Meron akong tatlong klase ng violation na nakikita pag tayo po ay nagre-remix ng video. So ito yung nausong-uso ngayon na tayo po ay nagre-remix ng isang video para makahakot po tayo ng views, para naghangad po tayo na magkaroon ng viral video. Pero ang iba dito sa atin ay hindi nila naisip na ang mga video na kanilang nire-remix ay labag na ito sa polisiya ni Meta. Again, sa ngayon ay safe pa kayo, hindi pa kayo nahuli, pero may time guys na talagang mahuhuli kayo. Alam nyo naman na pag tayo po ay nakagawa ng isang content na labag sa kanyang policy, may pagkakataon na automatic malagyan agad tayo ng notification na ito po ay merong violation. Pero may pagkakataon din na it takes time pa, no, para sa AI para sa fact checker na ito po ay maispatan niya at malagyan tayo ng violation dito. Kaya mag-ingat kayo guys, lagi kong sinasabi sa inyo na dapat pag nag-remix kayo, panoorin ninyo ng buo, tingnan ninyo ng maigi kung safe ba itong video na i-remix natin or di kaya yung mga sinasabi dito sa video, kung ito po ay hindi nakalabag sa policy, no? So ngayon, ito yung aking nakikita na kung saan ay talagang alam naman natin na usong-uso ngayon yung mga million views, no? So, lahat tayo dito ay naghahangad, include myself, no? Na ako'y naghahangad din na magkaroon ng million views. Pero, syempre, talagang mag-ingat tayo. Hindi lang basta-basta na naghangad ka ng million views, naghangad ka na makahakot ng maraming views, pero kahit ano-ano na lang yung gagawin mo na klase ng video. Syempre, mag-ingat din, mamili din tayo, no? Mamili din tayo ng klase ng content na yan ay gagawin natin at i-upload dito sa ating account. So ngayon, ito yung klase ng violation guys na kung saan ay dapat nating iwasan sa paggawa ng ganitong mga klase ng content. Ang unang-una dito ay nauuso ngayon yung mga pagre-remix natin dito sa mga kabebe na lumalabas, no? Yung mga lato-lato na hubog na nakikita dito, no? So, eto guys ay, alam niyo itong 0.5 challenge, dito yun siya, no? At hindi lang yung itong klase ng challenge at marami pang iba, no? Na yung nagpapakita sila, naglalakad, bigla na lang buksan yung mga, alam mo yun, yung mga pantalon nila, no? Yung mga suot nila sa baba, tapos ipapakita yung kanilang mga kabebe, no? Alam mo yun? So, eto guys ay parang proud na proud pa sila na ginagawa nila, no? Na nagpapakita sila ng sarili nilang, alam mo yung tinatago dyan na hindi, yung mga wala nang privacy, no? Yung mga ano nila dyan, kabebe, pinapakita na kinakalat na nila dito sa social media. So, ito guys ay marami akong nakikita na may nagre-remix, no? So, yan po ay ingatan natin guys. Ingatan natin na mag-remix. So, mag-ingat po tayo sa pag-remix ng mga ganitong klase ng video na kung saan ito talaga ay nakalabag sa polisiya. Klase ng violation na ating makukuha dito ay nudity. So, ito guys, isa ito siya sa prohibited content na hindi po natin pwedeng gawing video at i-upload dito sa ating mga account. Kung gusto ninyong manatili na healthy ang account ninyo. So, ito guys ay akala natin safe kasi andyan pa yung video na yan. Akala natin is okay lang na mag-remix kasi andyan pa naman yung video, hindi tinake down ni Facebook. Pero hindi natin alam na ang creator na yan ay nagkaroon siya ng violation pero hindi niya dinilit. Kasi ang purpose ng creator na yan is for the viral, for the popularity, hindi for na makikitaan niya yung video na yan. Wala siyang pakialam kung may kita or wala ang video niya as long as na hindi i-take down yan is andyan lang yan. For the hakot ng followers, for the hakot ng views, no? So yun yung purpose ng iba dito. Ang pangalawa dito ay ang sa pag-remix natin ng video, pwede tayong magkaroon ng intellectual property. So, ito na ngayon ang nauusong klase ng violation, guys, ang intellectual property. Meron akong nakita na creator, guys, na siya po ay nag-remix ng video. Ang violation na nakuha niya is intellectual property. Hindi lang patungkol dito sa mga brands, logos, or sa mga trademarks. Pwede rin natin ito kuha na klase ng violation itong intellectual property, no? Kasi ang video na yan ay pagmamay-ari din ng iba. So, ito din yung isang klase ng violation ang pwede nating makuha dito sa pagre-remix. At ang pangatlo natin dito, guys, ay yung unoriginal content. Ang unoriginal content, pag tayo po ay nag-remix ng isang video, so, dito guys ay hindi natin alam pala na ang video na nire-remix natin ay
kinuha lang nung may-ari sa iba, no? Lalong-lalo na yung audio lang yung ginamit dito, tapos sila, nag-video lang sila, tapos ayun nga is, nag-remix tayo, kasi maganda yung audio, maganda yung message, no, ng video na ito. Kaya, nag-remix tayo dito. Pero hindi natin alam na ang audio, ang nag-upload pala nito, ng video na ito, ay hindi pala tunay na may-ari nitong audio. So, pwede tayong magkaroon ng unoriginal. Tapos, yung iba naman ay kinuha lang nila yung video, tapos niremix natin. So, pwede rin tayong magkaroon or pwede tayong maapektuhan dito. So, pwede tayong magkaroon ng unoriginal content na violation. Kasi, wala naman silang ginawa dito, no? Walang enhancement na ginawa sa video na yan. Tapos, tayo naman ay nag-stitch lang ng video. Tayo po ay nag-remix lang tayo. Wala din tayong ginawang enhancement sa ating pagre-remix dito. Wala tayong in-improve, wala tayong iniba, wala tayong dinagdag. So, walang enhancement, wala tayong ginawang enhancement dito or extra pag-e-edit. Kaya dito pwede tayong mahulog sa original content. So, dapat talaga na mag-ingat po tayo sa pagre-remix ng video. Walang problema sa pag-remix ng video ng isang content creator na kung alam naman natin na sarili niyang video yan at yung video na yan, ang mga pinapakita niya dyan ay hindi nakalabag sa policy at yung mga sinasabi niya dito or yung audio ay hindi po nakalabag sa policy. So, yan po ay okay po yung na-remix natin. Pero pag ang ibang mga content creator ay, kasi makikita din naman natin guys kung talagang sa kanila yung video or hindi. Kasi yung iba guys ay kumukuha lang sila ng clip video sa video ng iba tapos yun ay ina-upload nila. So, sila na naging may-ari ng video na ito. Tapos, tayo naman ay pag nagustuhan natin, kasi nga, lalong-lalo na kung ito ay viral, no? Maraming views. So, syempre, may pagkakataon na parang mahook ka, tapos, i-remix mo din. Wala kang enhancement na ginawa. No? Wala. Pagkatapos mo lang mag-record is in-upload mo lang diretso. Wala kang ginawa na extra edit dito or dinagdag na kung ano-ano man lang, no? Kaya, dito guys ay magkaroon tayo ng unoriginal content. So, ito yung tatlong klase ng violation na pwede nating makuha sa pagre-remix ng video. Nudity, intellectual property, and unoriginal content. So, yun guys, at dapat mag-ingat po talaga tayo na sa pagre-remix sa mga video na ito. Kaya, lalong-lalo na yung pinakauna guys, no? Yung pinaka number 1 na klase ng violation. Ito yung medyo mabigat, no? Medyo masakit. At yun lang guys. Sana ito ay may natutunan kayo for today's video. Huwag kalimutan na i-share ang video natin guys para aware din yung iba. Maraming salamat sa inyong panonood and see you on my next one. Bye!